Pumunta kami ng doon sa conjugal property na lupa ng binan ko. Pinag-divide na ito sa kanilang 4 na magkakapatid. Kaya yung lugar sa asawa kong yung sa kanya ng lupa na pinaghati-hatian na nila, yung lugar sa kanya, doon kami magpatayo ng bahay kubo lang muna kasi bahay kubo na talaga yon ang gagawin namin someday. Ayusin muna namin yung lupa kasi kailangan ma-flat yung lupa niya. Medyo malayo-layo pa konti pero madali lang maabot doon. Galing sa amin kung mag motor single lang maabutan ng 5 minutes, pero nag tricycle kami kasi marami kaming mga dala. May pang bungkal ng lupa, dalawang klase yung pangbungkal ng lupa, tsaka nagdala kami ng trapal kasi medyo mainit masyado doon. Ang panahon ngayon dito sa amin, grabe kasakit sa init. Tapos yung trapal ay syempre may pares yung napisi, yung lubid para pang tali para may bubong kasi mainit masyado nga. Pagbubungkalan namin yung lupa para siya malapit na matapos, pang 3 days na namin ngayon na pang bungkal doon, pagbungkal ng lupa. Siguro itong araw na ito matatapos na namin. So at least pag dumating na yung pera, yung longevity ng asawa ko, diretso na materialis ang bibilin, patayo na lang kami kasi tapos na prepare yung lupa. Pinaglilinisan namin yung lupa at bungkal para ma-flat. Yan. Hindi lang kami masyado malakas magpatakbo ng Japi kasi medyo mabigat-bigat kasi yung dala. May upuan pa kami na kawayan doon sa ibabaw ng Japi. Karga-karga namin, tsaka may center table pa kasi nagbaon kami ng pagkain, yung lunch namin. Asawa ko nag-drive, nagbaon kami ng pang lunch, tubig, syempre isang bottle na malaki yun mabigat yun. Mainit kasi masyado, inom ng tubig kami doon. May mga baon kami nagamit, may mga pamaypay, may sounds kasi mahilig mag sounds yung asawa ko habang nagbungkal ng lupa para masigla ang pagtrabaho. Kahit mainit, kahit pagod, may music, okay pa rin. Ganito lang ang buhay namin sa bundok. Malapit na kami magdating, papunta na kami doon, malapit-lapit na. Kaya dandahan lang kami. Salamat sa pagsubaybay sa video mga amigo.
Umiikot na kami kasi malapit na yung lugar na puntahan namin. Yung lupa ng binan ko. Ayan. Lapit na. Umiikot na yung Shopee namin. Tapos mag-ikot na kami sa right side. Ayan dito. Ayan. Papunta na kami sa ibabaw. Maganda lang dito. Kagandahan lang dito mga amiga kasi simentado na yung entrance dito. Papunta sa lupa ng binan ko. Ayan. Medyo maano kasi nag-shake masyado kasi ano yung magsakay ka sobrang ingay tawag nito mag-shake talaga yung katawan mo pag magsakay ng Shopee. Malapit na kami magdating. May bahay kubo yung binan ko dito. Tapos ipaakit na namin to dito. Ayan. Dito na kami. Magbaba na ako. Yan ang mga gamit namin. Nilalagay na sa asawa ko yung pangbubong. Ayan ang gamit namin. Dito. Marami pang dumi. O damo. Kunin ko yung pang-inuman namin. Ayan ang gamit namin. Umpisa na kami. Ayun ang Shopee namin nakaparking doon sa unahan. Sobrang init. Ang tirik ng init dito. Grabe ka, sobra kainit. Ang anino ko na lang ang makikita dyan. Punta ako sa Shopee. Nakuha ng mga gamit. Ihati doon sa may pagbungkal ng lupa ng asawa ko. Doon. Ayan ang tubig namin. Mabigat. May bara. Ayan. Kunin ko yung bara. Dalhin ko na doon. Dito ng pwesto namin. Dito kami magpatayo ng bahay kubo. Ayan. Isukatin muna niya. Isukat muna niya yung kahaba ng bahay tsaka yung kahaba tsaka yung ano niya kalapad. Tapos may allowance konti para may ano naman kami. Yung kapaligiran may terrace konti. Lagyan ng CR tsaka paliguan. Yan ang pinaka-importante. Tapos may higaan, tulugan, kusina at kainan. Yung terrace konti lang siya, maliit lang. Ganyan lang ang buhay sa bundok. Plano.
8x12 lang daw kasi dala na sa teres. Tapos dinagdagan ng dalawa 8x14 para malaki-laki yung salit pagkainan tsaka kusina. Yan, kunti na lang. Mga siguro half day lang kami dito. Kasi kunti na lang ang babawasan. Sabi ko, hindi tayo magmadali. Pahinga pag pagod. Pag isang kandos cup, pagod na o pahinga. Wala naman tayong amo eh. Ganyan lang buhay namin. Dito mga amigo, pag may bahay kubo na kami, dito kami magnegosyo ng plano lang, yung paitlugan tsaka babuyan, kasi mag-resign na daw siya. Yung pera na matanggap niya pag babayaran siya ng mag-resign siya, yun ang puhunan namin. Tsaka tutulong din yung anak namin na magbigay ng puhunan, kasi habang buhay magnegosyo konti muna. Maraming salamat po.